kapatid. Narito po tayo muli ngayon sa segment na Bucket List. Simula po noong unang inumpisahan natin ang pagpapalabas sa mga video na tumatalakay sa mga paksa tungkol sa pananampalataya at liturhiya, marami pong katanungan ang nasagot. Subalit habang may mga nasasagot na katanungan, dumarami rin ang mga katanungan ng mga netizens na sumusubaybay sa ating page. Ang itanong mo kung bakit kay Monsignor Andy. Inihahandog namin sa inyo ang The Bucket List. Sa segment na ito, makakasama natin ang pinagtititagan at batikang tagapagturo ng liturhiya sa Pilipinas. Wala pong iba, Monsignor Andy Valera. Nako, Mons, alam niyo po ba na marami pa rin po ang patuloy na nagpapadala ng kanilang mga tanong, mga mensahe para po sa segment na ito. Kaya po hindi ko po patatagalin at alam kong marami po ang nais pang magtanong sa inyo. Mons, ang ating pong unang katanungan ay galing po kay Jels Laurio de Rama mula po sa Manila. Ang sabi po niya, hello po, bakit po ba nagsusuot ang mga pari ng parang kulay puti sa leeg kamukha po ng suot niyo? Well, ako rin po, yan din po ang aking katanungan. At ano rin po ang simbolo nito? Ang kulay puti na sinasabi mo, Gerald Laurio, ay tinatawag nila na Roman collar. At ito'y simbolo lamang na ito ang kasuotan ng pari kapag lumalakad sa kalye at para makilala na sila ay pari. Ang tawag dito kung minsan ay Roman collar, ang tawag kung minsan ay collar bone sapagkat ito ay matigas na bagay. Pero meron pang isa na isinusuot ang pari na kulay puti bago magmisa at yun ay hindi naman parate. Depende kung anong alba ang meron. Ang tawag nila doon ay amis. At yung amis ay mula sa kasuotan ng mga praile nung araw na meron silang hood. Ang tawag doon sa ay kaputsa. Ngayon ang bago na hoodie. At mula doon ay ginawa ang amis. Ang amis ay pagka isinusuot, inilalagay muna sa ulo, tsaka ibinababa, at tsaka itinatali. Yung amis ay ang kahulugan ay galing sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. At yun yung Ephesians 6:17. Ang tawag nila doon ay helmet of salvation. Kasi yun ang dasal. Habang sinusuot ito ng pari, dinadasal niya, as I put on the helmet of salvation, may it protect me and may I drive away all evils. Maganda yung sulat ni Apostol San Pablo sa kasuotan. Kaya medyo may kodikula ako ng konti sa Ephesians. Ang sabi ganito, gawin mong bigkis ang katotohanan. Kaya yun yung singsyo na isinusuot ng pari. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Gawin mong kalasag, shield, ang pananampalataya. Kunin mo ang tabak na kaloob ng Espiritu Santo at ito'y ang salita ng Diyos. Kaya, nung araw, kapag nagdadamit ang pari, bawat suot, meron siyang dasal na maikli. At yung dasal na maikli ay halaw sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Efeso chapter 6. Okay, para po sa ating pong susunod na katanungan, Mons, ito po ay galing naman kay Vanji Moreno, Pangadiban. Mula po ito, malayo po ito, pinanggalingan ito, mula pa sa Milan, Italy. Ang kanya pong tanong ay bakit daw po humahalik ang pari sa altar bago magmisa? Medyo naalala ko si Banji dahil ako yung nagbigay ng seminar sa Milan nung araw. At katunayan hindi lamang sa simula, kundi sa wakas ng misa. Pero merong hindi napapansin ng tao. Hindi lamang humahalik ang pari, nilalagay niya yung kanyang dalawang kamay sa altar paghalik. Kasi meron tawag dito sa Italian, bacio e abbraccio. It is the embrace and the kiss of the altar. Dahil ang altar ay kumakatawan kay Kristo. At ang paghalik ng pari ay pagpapakita ng paggalang kay Kristo at pagpapakita ng pagmamahal. Pero hindi lamang halik ito, bagamat simpleng-simpleng pagdaiti ng kamay, pero yung pagdaiti ng kamay na yun ay ang tawag ay pagyakap. Kasi niyayakap ng pari si Kristo na siyang Panginoon, at siya ding altar, siya ring naghahandog, siya pa ring handog. Yun ay sa simula at sa wakas. 3 beses kaming humahalik.
may hinahalikan pa kami isa. At ito, Banji, yung gospel book pagkatapos basahin bilang tanda rin ng paggalang sa salita ng Diyos. Alright. Mons, ito pong susunod nating katanungan, ito po ay napaka-interesting. At ito po ay nanggaling mula pa sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang sabi po ng ating netizen, "Peace be with you, Monsignor. I am a Catholic working in KSA, and I always encounter this question of Islam on our faith. And it goes this way. Sinabi niyo po sa isa ninyo video na hindi maaaring magdasal ang Diyos sa Diyos. Ang tanong nila ay ganito, kung Diyos po si Jesus, bakit pa siya nagdadasal sa Ama? Please enlighten me, Monsignor. Thank you po and God bless you." Maganda ang katanungan. Ang ating pananalig ay ganito, si Kristo'y Diyos na totoo, subalit taong totoo. At sapagkat siya'y tao, kinakailangan niyang magdasal. Pangalaway, ang panalangin ito ay pagpapakita din ng mahigpit na kaugnayan ni Kristo sa Ama. At hindi lamang sa halamanan sa Getsemani nagdasal si Jesus. Sa katunayan ay bago siya umalis sa daigdig, yung mahabang dasal niya na nagsisimula sa chapter 16 ni St. John. At yun yung tinatawag nilang, that they may be one as you and I, Father, are one. At ito yung panalangin ni Kristo sa Ama, dahil ipinakikita dito ang mahigpit na ugnayan ni Kristo sa Ama at sa atin din. Ang pangalawa ito, si Kristo'y kinikilala din nating tagapamagitan. At sa gayon bilang tagapamagitan, siya ang namamagitan sa atin sa Ama. At kaya nga ipinagdadasal tayo ni Kristo sa Ama dahil dito. At yan ang dahilan kaya nagdadasal si Jesus. Pero hindi nangangahulugang hindi Diyos si Jesus. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. At yan ang nakikita natin sa Katekismo Katoliko at gayon din maging sa banal na kasulatan. Maraming pong salamat sa inyo, Mons Andy, at marami na naman kaming nalaman sa mga tanong ng ating mga netizens. Kaya mga kaibigan, patuloy po kayo magpadala ng inyong mga mensahe upang ang lahat ng mga yan ay masagot isa-isa ni Mons Andy Valera. Muli po, ako po si Ricky para pumuli sa segment nating The Bucket List. At huwag po niyong kalilimutan, ang pananampalataya natin kaakit-akit, itanong mo lamang kung bakit.